the proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Magandang araw mga podcast. Welcome sa isang makabuluhang talakayan. Ngayon ay pag-uusapan natin ang nobelang Dekada 70 ni Luwalhati Borges. Isang akda na nagpapakita sa buhay ng isang pamilya sa panahon ng martial law. Isang yugto ng ating kasaysayan na puno ng hamon, pakikibaka at pagtayo o pagtindig para sa karapatan. Kami nga pala ang pangkat Karapatang Talakayan. Ang paksa na napili namin ay karahasan at paglabag sa karapatang pantao. Ako nga pala si Derek Picona at ang salitang tumatak sa akin sa nobela ay pasya nila, buhay nila. At kasama ko sila. At ako si Jay Husi. Mahirap maging isang ina, mahirap maging isang babae. At ako si John Mark Galbora. Pwede ka nang damputin, mawalang warrant o pares. Handa na ba kayo? Handa na. Sige, simulan na natin. Unang tanong, sa nobelang nabasa, ano sa tingin nyo ang ibinigay na mensahe nito? Para sa akin lang ang pinakamensahe talaga ng nobela ay ang kahalagahan ng pagiging ina. Kasi hindi sapat na tahimik lang tayo sa harap ng mali. Kailangan tayo magsalita, lumaban, at ipaglaban ng tama. Tama ka dyan. Ako naman, nakikita ko na malaking bahagi ng mensahe ang pagkakaisa ng pamilya. Kahit gaano kabigat ang sitwasyon, kapag buo ang pamilya, may lakas silang harapin ng lahat. Ganda na sinabi nyo. Kaya masasabi natin na ang nobela ay hindi lang tungkol sa martial law, diba? Kundi tungkol din ito sa mga pamilyang Pilipino, kung paano sila lumaban at nabubuo sa gitna ng hirap, diba? Ngayon naman ay ikumpara naman natin sa palagay ninyo sa anong paraan ihahalin tulad ang karanasan ng pamilya Bartolome sa mga pamilya ngayon. Alam mo, kahit iba ng panahon, pareho pa rin ang tema ng pagtutulungan. Noon, ang laban nila ay diktatura. Ngayon, ang mga pamilya ay ipagsaklaran laban sa kahirapan, kawalan ng trabaho at minsan maling pamamalakad ng pamahalaan. Okay. Dagdag ko lang sa sinabi ni Mr. Alforja. Sa panahon ngayon, ang pandemya at inflation, nakita rin natin kung paano nagsama-sama ang pamilya para makatawid. Gaya ng Bartolome family, hindi nawawala ang papel ng pamilya bilang lakas ng isa't isa. Tama. Kung tutusin, ang nobela ay timeless, diba? So, dahil pareho pa ring laban ang nakikita natin. Bagamat, iba't iba na yung isa sa mga linya na tumatak sa dekada 70 ay It's a Man World. Sa tingin ninyo,
Ano ang sinasabi ng linang ito mula sa nobela? Para sa akin, malinaw na ito ay patungkol sa patriarkal na lipunan noon. Na ang boses at kapangyarihan ay nakasentro sa mga lalaki, habang ang kababahian ay madalas nakatali sa bahay. Tama. Pero napakaganda rin ang pinakita ng nobela kung paano hinawan ni Amanda ang sistemang iyon. Siya ay simbolo ng kababaihan na hindi na nahimik, kundi natutong magsalita at tumindig. Kaya kung tutusin na kahit sinabing it's a man word na pinakita rin ng nobela na kaya rin baguhin ng kababahian ang mundo. At iyon ay ang isang makapangyarihang mensahe para sa ating lahat. Dumako naman tayo sa mas seryosong bahagi. Ano ang napansin yung issue ng karapatang pantao sa nobela? Malinaw naman na makikita ang paglabag sa karapatang pantao. Maraming nadakip ng walang kaso. Maraming pinatahimik at wala silang kakayahan o kalayaan sa pamamahayag. Tama. Ang nakakalangkot ay kahit ang mga ordinaryong tao tulad ng pamilya Bartolome ay nadadamay. Pinapakita ng nobela na kapag diktadura ang umiiral, kahit walang kasalanan, madaling maapakan ang karapatan mo. At dito natin makikita na ang laban para sa karapatang pantao ay hindi lamang laban ng mga aktivista, di ba? Kundi laban ng bawat mamamayan. Ngayon, i-connect na naman natin sa kasalukuyan. Sa tingin ninyo, paano naihalin tulad ang nobela sa mga nangyayari ngayon? Para sa akin, makikita natin ito sa mga issue political at panlipunan ngayon. May mga pagkakataong nararamdaman pa rin natin ang pang-aabuso ng kapangyarihan, disinformasyon, at limitadong espasyo para sa malayang pananalita. Dadagdag ko rin sa social media. Minsan nakikita rin ang pagkitil ng boses ng mga tao. May mga tinatawag na troll armies, fake news at pagsubok na patahimikin ng boses ng mga kritiko. Halos kapareho ng takot at katahimikan noong martial law. Oo nga, ang kasaysayan ay parang paulit-ulit. Kaya mahalagang aralin natin ang nakaraan para hindi na maulit, di ba? At pamuli, ang pinakamahalagang tanong, ano ang nakuha niyong aral mula sa nobela at paano ninyo ito magagamit sa kaharasan at paglabas ng karapatang pantao? Ako, ang natutunan ko ay huwag manahimik. Kung may mali, kailangan natin magsalita at manindigan. Mahalaga ang boses ng bawat isa para sa pagbabago. Ako naman, natutunan ko ang halaga ng pagkakaisa. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, mas nagiging matatag tayo sa laban ng pang-aabuso at sa anumang anyo ng karahasan. Napakaganda ng mga aral na iyon. At sana, lahat ng nakikinig sa atin ngayon ay nagsisilbing inspirasyon ang dekada 70 na ang kalayaan ay karapatang pantao ay laging dapat ipaglaban. At diyan nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat kay Jay at JM. Salamat. Sa pagpabahagi ng inyong pananaw. Dahil malaking tulong ito para mas maunawaan ang nilalaman ng nobela. Muli, salamat po sa inyong mga kapodcast. Salamat. Salamat. Buod. Ang dekada 70 ay isang makapangyarihang paalala na ang laban para sa kalayaan at karapatang pantao ay hindi nagtatagpo sa nakaraan. Ang mga aral mula sa nobela tulad ng paninindigan, pagkakaisa at tapang ng mga magsasalita laban sa mali ay mananatiling mahalaga sa kasalukuyang panahon. Sa kabila ng pagbabago ng anyo ng mga hamon, ang diwa ng pagkilos at pagtutol ay patuloy na dapat panatilihin. Naway magsilbing inspirasyon ng nobela para sa bawat isa na ipaglaban ang tama, hindi man para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng mas nakararami. Konklusyon, ang dekada 70 ay nagtuturo na huwag tayo manahimik sa harap ng mali.
dapat tayong maging matapang at paglaban ang ating karapatan. Pinakita rin ng nobela na mahalaga ang pagkakaisa ng pamilya lalo na sa panahon ng hirap. Natutunan ko na kahit magbago ang panahon, kailangan pa rin nating maging mulat, may alam at lumaban para sa katotohanan at katarungan. Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo kung payapa ang ating bansa. Aasenso nga tayo. Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay